Wala pa man sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi na ng isang senador sa minorya na tututulan niya ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Ayon sa isang leader ng Kamara sa Lunes, May 11, posibleng pagbotohan sa plenaryo kung mai-impeach ang Vice Presidente o hindi. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Matapos ideklara ng House Committee on Justice na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, the chair therefore declares the motion unanimously approved. inaprubahan naman ng lahat ng 55 miyembro ng komite na physically present ang committee report na naglalaman ng findings at mga rekomendasyon kaugnay sa impeachment complaints. Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Inaprubahan din ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, 4 na Articles of Impeachment ang inaprubahan ng komite. Ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption, at threats involving an alleged plot against the President, the First Lady, and the House Speaker. Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence, para mas klaro, para mas coherent. So yung mga similar grounds ay kinonsolidate na lang into one. Inaprubahan din ng House Committee on Justice ang ipinanukalang amendment ng ilang kongresista sa committee report at sa resolusyon. Una, ang ipinasaad ni De Lima na nilabag ng bise ang konstitusyon nang hindi nito binitawan ang mga interes nito sa ilang negosyo. At ang isa pa ay ang ipinalagay ni Representative Antonio Tino na si Vice President Duterte ang nag-utos umano na ipalabas ang confidential funds. Bago maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangan muna itong pagbotohan sa plenaryo sa Kamara. Daraan pa ito sa House Committee on Rules na siyang nagkakalendaryo ng lahat ng tinatalakay sa plenaryo. Posibleng maisama raw ito sa order of business para sa sesyon at posibleng sa May 11 ang botohan sa plenaryo. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro ng House Committee on Rules at ex-officio member ng House Committee on Justice. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan para maaprubahan ang Articles of Impeachment. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Oras na mai-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na iko-convene agad ang Senate Impeachment Court. We have been doing our best to be ready. The Senate will do its job. Si Senador Robin Padilla, tututulan daw agad ang pag-convene ng impeachment court. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Nagkaroon ng caucus ang Senate minority. Pero hindi raw napag-usapan ng tungkol sa impeachment ayon kay Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano dahil kulang ang mga miyembrong dumalo. We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. I have said it time and again na ayoko ng impeachment. But
Since mukhang aakyat siya. Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin, pinagpapranuhan. Dagdag ni Senadora Amy Marcos, tulad sa Kamara ay may pananakot din umano sa Senado para bumoto laban sa bise. For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng liderato ng Senado kaugnay nito pero wala pa silang tugon. Sabi ni Soto, handa sila anumang mangyari, kabilang ang posibleng pagharang sa impeachment ng ilang senador. Sundin natin ang konstitusyon. Ganun kasimple ang usapan. Which is, sir? Which is to convene. And conduct trial. Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job. As debate doon, sir. Senate. Oo. Kumpiyansa naman si Senador Erwin Tulfo na walang palitan ng liderato sa Senado sa gitna ng posibilidad ng impeachment trial laban sa bise. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for that. Solid daw ang suporta ng mayorya kay Soto. Unahin pa ba natin muna yung yung mga issues ng change of leadership? Siguro dapat unahin natin yung interest ng tao. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.